mapigil ang pagdurugo, agad ay sinugod sa ospital ng Tondo ang sinaksak na binata. Naging mapanganib ang bawat segundo para siya'y mailigtas. Ang immediate response namin is to get the vital signs. So after getting the vital signs, nakuha namin walang blood pressure, walang cardiac rates. Ang immediate response sa ER namin is call yung attention ng doktor namin. Nakita namin marami siyang stab wound, multiple stab wound siya. O sabi nga ng doktor namin, it's fatal kasi meron siyang 7 sa stab wound sa left side. Then sa kanan naman, meron 2. So all in all, sa 9 stab wounds kung tinan mo ng pasyente. Kailangan natin inform yung immediate family para, siyempre, para hindi mabigla. Kailangan inform natin kung bakit nagkaganon yung pasyente. Saka aware sila na yung pasyente talaga nung dumating dito, yun nga, yung vital signs niya 0-0 talaga. Dumating siya dito, 0 yung BP niya. Yung BP niya 0, tapos dilated yung mata. Tapos yung heartbeat niya wala tayong makita. Ngayon, kasalukuyan, nire-revive natin yung pasyente. Di ba muna kayo tropa po yan. Anong Frank yung lugar na babalikan? Ito yung ama. Ilang minutes natin sinubukan, no, na yung kung yung in-order ng doktor sa atin, yung mga binigay tayo ng mga gamot, yung mga epinephrine na binigay natin para magbalik yung cardiac activity ng pasyente or cardiac rate, magkaroon siya ng tibukuli ng puso. Pero hindi po talaga nag-respond yung pasyente. Paano yan? May asawa po. Yung pasyenteng nakita namin kanina, usually yung mga saksak niya sa tagiliran, sa upper chest, usually yung mga vital organ kasi dito nakalagay. Usually sa lungs, tapos sa heart. Meron din kaming nakita dito sa kaliwang left flank area, ibig sabihin sa tagiliran, mukhang natamaan yung kidney niya. Yun ang tatlong organ na kailangan ng tao para mabuhay. After all those 30 minutes naming nirevive yung pasyente, wala pa rin response. Naka-4 na epinephrine kami, yun pa rin, wala pa rin tibok yung puso. 2:15 AM, ayun, pinannounce ko na death talaga yung pasyente. Inaantay lang po namin mailibing po yung anak ko bago kami magsampa. Sana makonsensya naman siya sa ginawa niya sa anak ko. Mula pagkabata, magkasama sila. Tapos ganun ginawa niyang baboy yung anak ko. Humingi po ako ng hustisya, sana mabigyan ng katarungan yung nangyari sa anak ko. Sana yung titistigo sa anak ko, sana tulungan nila ako. Huwag nila akong pababayaan. Sila lang maaasahan ko. Sa akin lang, ganito lang po. Si Kenneth kasi hindi na rin iba sa akin dahil gawa na ang ama niya ay pinsan ng aking asawa. Sana sa akin lang, sa mga magulang ni Kenneth, isurrender na lang yung bata nang sa ganun hindi lumaki ang problema. Huwag nating hayaan pa maging wanted o maging at large pa siya. Isurrender natin na mahusay. Sabi ko nga, pagkatiwala nila sa akin, ako magbibigay sa kapulisan. Sa ganun, ilagay natin sa tamang proseso ang batas.
kung yung mga multiple stab wounds, ina-advise talaga namin na daling ka agad sa malapit na hospital yung pasyente. Yun nga, i-dress ng malinis na gasa. Pero yung mga multiple stab wound, as much as possible dapat madala ka agad sa hospital. Dinala niya rito is mga alas 2:30 o alas 3 na matagal na raw na nakaupo ron. Tapos, tinanong nila, hindi nakapagsalita dahil special child nga.